Ako yung babaeng laging late. Please. Akala ko okay lang. Hanggang isang araw, may muntik na akong mawala na hindi na maibabalik. Tawagin niyo na lang akong Marlene. Sanay sa palaging late. Lagi kong sinasabi, may time pa. Hindi ko alam. Unti-unti akong nawawalan ng pagkakataon. Naging habit ko na. Sa trabaho, lagi akong huli. Pinagsabihan na ako ng boss ko. Nagbago agad ako. Pero pagka next week late ulit, na-normalize ko na ito kahit bawal. Kapag may lakad kami ng mga kaibigan ko, ako yung hinihintay. Sila nag-a-adjust. Ako hindi nagbabago. Dahil alam kong nandyan lang sila. Palagi para sa akin. Hanggang dumating ang araw ng kasal ko. Pinaka-importanting araw ng buhay ko. Pero dala ko pa rin ang nakasanayan kong pagiging late. Nagising akong huli na. Pero kalmado pa rin ako. Iniisip ko na kaya ko pa habulin. Hindi ko alam. Oras na ang kalaban ko. Habang naghahanda, nagmamadali ako. Pero bawat galaw ko, mabagal. Parang hindi ko kayang baguhin ang sarili kong nakasanayan. Tiningnan ko ang oras. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Doon ko na-realize, late na ako sa kasal ko. Sumakay na ako ng sasakyan. Kinakabahan. Paulit-ulit tumitingin sa oras. Pero mas lalo lang akong natatakot sa bawat minutong lumilipas. Ang problema ay, na-stuck kami sa traffic. Doon ko naramdaman ang bigat. Hindi lahat kayang kontrolin. Lalo na kung matagal mo nang pinabayaan. Pagdating ko sa simbahan, tumakbo ako papasok. Umaasang maaabutan ko pa. Umaasang may maghihintay pa rin sa akin. Pero pagpasok ko, tahimik. May mga tao pa. Pero konti na lang. May nagsabi sa akin, umalis na ang pari. May schedule pa sa iba. Hindi na ako kayang hintayin. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Isang habit ko lang. Ganito kalaki ang kapalit. Tiningnan ko ang asawa ko. Pero hindi na siya nakatingin sa akin. Umiiyak. Parang pagod na siyang maghintay. Unti-unti siyang tumalikod. Bawat hakbang niya, parang may pumuputol sa puso ko. Sinubukan kong magpaliwanag. Pero huli na, hindi na siya lumingon. Lumuhod ako sa simbahan, umiiyak. Doon ko inamin sa sarili ko, ako ang dahilan kung bakit ako muntik mawalan. Hindi pala lahat naghihintay. Hindi lahat nagpapatawad at hindi lahat nagbibigay ng pagkakataon. Tahimik ang simbahan at ako lang ang naiwan. Iyak ako ng yak. Lumipas ang isang oras, biglang bumukas ang pinto. Bumalik ang pari, mga bisita at asawa ko. At sa pagkakataong yon, halos lumundag ako sa tuwa. Tumingin ako sa lalaking pakakasalan ko at sa wakas, ngumiti siya. Lumapit ako at sa harap ng altar natuloy ang kasal. Hindi dahil perfect ang araw, kundi dahil natuto ako. Ako si Marlene. Dating babaeng laging late, pero ngayon, marunong nang magpahalaga sa oras. Sa makakarinig ng aking kwento sana, ay pahalagahan niyo rin ang oras dahil maaring ito pa ang maging dahilan ng mahalagang tao sa iyong buhay.